Iwasan makipag-usap sa katabi, gumawa ng bagay na walang kinalaman sa klase. Iwasan magsalita ng sabay-sabay. At kung nais sumagot, ano po ang gagawin? Taas lamang na kamay. At higit sa lahat, makinig, mag-focus, at okay, handa na. Tignan nga natin ang ating mga, okay, bago natin simulan ang ating aralin, tignan natin na kung ano na yung nalalaman niyo po sa magiging lesson natin para sa atin. So, pakihanda ang report. Number 1. Pakilagyan ng check ang hangin ng thumbs up kung taglay mo na ito o thumbs down naman kung hindi. So, ang kailangan ko na, bawat bilang, lalagyan niyo po ng thumbs up pag inyo na ito natutunan. Okay, at thumbs down naman kapag daw hindi. Okay na na. Number 1. Check for exam yan ha. Number 1, gamitin ang fan tool para pag pinitsura ng fan, up or down. 1, 2, 3, harap. Patingin nga po, tignan natin kung ilan na sa inyo. Okay, very good. So medyo madami-dami na rin po nakacheck na po. Okay, number 2. 1, 2, 3, go. Kung walang tamang umaling sagot po dyan mga anak, gusto ko lamang malaman kung alin na po ang inyong alam or natutunan na. Okay, very good. So madami din po dyan. Kay number 3, gamit ang basic formatting tool sa pag-ayos ng tura ng larawan ng dokumento. Alam niyo na po kayang gawin. Patingin nga po. 1, 2, 3. Okay, so meron daw po, nakinig ba nila alam kung paano gumamit ng basic formatting. Okay, mamaya mga anak, tututunan nila yan. Okay, number 4. Okay, 1, 2, 3, up. Okay. And number 5. Dahan lang po pagbaba mag-save ng document. Okay. 1, 2, 3, up. Okay. So, pagbaba ng mga anak. Okay. So, doon sa base sa inyong mga sinagot, merong mga sumagot pa po ng X, merong sumagot pa na, merong sumagot na check. Para doon sa mga nakasagot ng check, ibig sabihin, meron na silang alam doon sa ating pag-aaralan na yun. Doon sa mga X naman, matututunan po ninyo mamaya kung ano po yung mga tinutukoy. Okay, pakilagay na po ang reward sa ilalim na binukuan. Wala po tunay.
anong klase or ano ang magiging itsura or pwede nating ayusin or ilagay. Ito po yun ha. Yung pants tayo na gusto natin. Ano yung disenyo ng mga nakasulat na text para doon sa ating individual. Saan daw natin pwede makuha ito? Sa ating font? Saan po? Font style. Ito, kung mapapansin nyo, magkakaiba, di ba? Magkakaiba yung pag ginamit ng font style. Ang font size naman, ano yung laki? Okay, gaano kalaki yung sizes? Tingnan nyo, hindi siya pala nanayasa. Meron malalaki para i-emphasize yung isang texto. Okay. Alignment naman, saan daw siya nakapwesto? Sa gitna ba? Sa kanan, sa kaliwa, or sa taas, or sa baba? Nakikinig po? Okay. Text formatting, bold ba siya? Ito po yun. Bold, italic, at saka underline. Tatandaan po natin muna ito yung square tool at bago natin yung gagamitin. Okay, font color. Siyempre, dyan natin matatagpuan. Iba't ibang kulay ng mga letra na ating gagamitin. Okay, next. Ano pa po? Yes na. Picture format. Nagdaan po yung ano. Dyan natin may lalagay po ano yung mga borders na pwede natin gamitin. And text box at saka word. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Okay, so habang sa paggawa ng dokumento na larawan, nagamit ang ating word processing. Pakitandaan po kasi dito natin or dito ano yung nakasalalay ko ano yung kalalabasan ng inyong gawain. Okay, una po, anong gagawin? Habang sa paggawa ng dokumento na may larawan, gamit ang word processing tool. Number 1, ano daw po ang gagawin? Pangalawa po, babasa na po. Yes, then. Mag-type ng mga salita o maganda na dokumento at highlight ang salita at pag-view sa unang bahagi ng pagbagal. Lahat ang hanggang sa dulo na magiging salita. Maaari rin gumamit ng word art Okay, next na. Number 3. Palitan ang text when i-click ang alin mga Alin man sa tatlong bottom. Yun yung kanina na, yung word bold, italic, and underline. Number 4 po. Siyan. Called font color. At piliin ang nais na kulay. Panglima po, pakitandaan po yung mga steps na ka. Yes na. Patuloy ang pag-type ng mga pangungusap. Okay, pagpatuloy pag-type ng mga pangungusap o yung mga teksto na kailangan doon sa gagawin natin. Invitation, pang-anim. Yes na. Iset ang alignment ng pangungusap sa pamamagitan ng paglalagay ng cursor sa simulang pangungusap at pindutin ang alinman sa mga botong sa para sa alignment. Para sa alignment. So, ito yung ano ha, pag tinignan natin doon sa ribbon, ito yung makikita natin kapag tayo ay magsasaayos na ng ating alignment. Number 7, Kiel. Walang nakalaraw sa pangwalo. Yes na. Format ang larawan sa pamamagitan ng double digit.
pupils ay maaaring i-edit ng mga larawan at pumili ng angkop na picture style. Okay, so titignan daw natin yung pag-format sa larawan doon sa ating picture styles pang 9, pang siya. Okay na po, pabasa nga po. Yes na. I-click click ang position at text. Drag it here. Ikaw ang pwede ang Tagalog forward at save. Ang pang-10, pakitapos na po, i-save ang natapos na gawain. Handa na po ba kayo? Okay, so ipapakita ko po kung paano natin gagawin ang ating invitation. Handa na? Opo. Okay, so ano daw po ang unang gagawin natin? Buksan. Pakibasa nga po, number 1. Buksan. Insert at magbukas ng bagong dokumento. I-click ang tabs at tingnan ang mga tools na nakapaloob sa salito. Okay, so ito po yung tinutukoy natin. Magbubukas tayo ng bagong word. Okay, so ito nasa taas, yan po yung ribbon. Diyan matatagpuan lahat ng ating mga gagamitin. Pangalawa, ano po ang gagawin? Mag-type ng mga salita. Dokumento at i-highlight ang salita sa pamamagitan ng pag-click sa mga bahagi ng salita at i-drag ang mouse hanggang sa dulong bahagi ng salita. Maaari rin gumamit ng word na nag-iisip. Okay, so magsulat daw po tayo ng salita. Pwede tayong gumamit po ng word art. Ito po yung word art. Ang word art po ay meron na yang nakalagay na mga disenyo na maaari nating gamitin. So, ano kaya ilalagay natin? So, happy. Okay, so pwede daw po natin i-drag. Yan. Pwede natin hilain yung ating word art. Ito yung pwede nating palitan. Ano nga po ang tawag natin dito para sa iba't ibang styles? Font styles. Ano po? Font style. Titignan nyo po sa font styles, pwede nyong piliin kung anong mga font ang gusto ninyong disenyo. Okay, sige nga. Sino pupunta sa board at tingnan ko kung ano ang gusto niyang disenyo. Pipili lamang po dito. Idalaw nyo lang po yan. Okay. Yes na? Okay, so ito daw po yung pinili niya. Okay, see? Pwede natin din lakihan doon sa ating font size. Okay, gaano nyo ba kalaki gusto yung inyong word or text? Gaano yung kalaki? Okay, next, ano na po? Mag-type ng mga salita at i-highlight. Okay, number 3, palitan ng text styles na ginawa na po natin. Pwede nyo po yan gawing bold para mas makapal yung inyong letra. I-highlight ang text at i-click ang font color. Anong kulay ang gusto? Blue. Ito po yun na. Orange. Green. Okay, red. Pwede din siyang black. Pwede din siyang kahit na anong kulay nyo po gusto. Okay po? Okay. Then,
further panibagong salita, balik lang po kayo doon sa insert. Ito, tapos kukuha ulit po kayo doon sa word art. Or, pwede nyo rin po diretsong isulat. Dito, halimbawa. Sino may birthday? Sulat natin. Pasulat yung pangalan mo na, Claire ulit. Sino? Mika? Yan. Mika. Lalakihan lang po natin ha. Yan po yun. Papalitan natin siya ng mas magandang font. Yan. So, pwede po yan. Dinereto na natin isulat. Sorry yan. Okay, so sinulat natin. Highlight ang text. Ano daw po ang kulay? Okay, lagyan natin ng pula. Okay, pagpatuloy mag-type, set ang alignment. Ito po yung alignment natin, class ha. Ito po ay nakalagay siya sa gilid. Ngayon, iigit na natin. Dito natin po. Nasa gitna na po. Nakukuha po, nasa gitna na. Okay, then, mag-insert ng larawan. Saan daw tayo? Pwede tayo pumunta dito. Okay, tingin ko dito. Insert pictures. So, meron na ako na-save na larawan dito. Okay. So, para po maigalaw ninyo yung larawan, nakikita pa po ba? Okay. Para po maigalaw natin ang larawan, ano daw po ang gagawin natin? Okay, nakapag-insert na tayo ng larawan sa pamamagitan ng pag-click dun sa button ng insert. Okay. Then, format ang larawan sa pamamagitan ng pag-double click dito. Gamit ang picture tools, ay maaari daw pong i-edit. So, nakikita nyo po ito. Okay. Ito nasa gilid niya, yung picture tool. Pipiliin na po natin ito. Yan. Tapos ito drag natin. Saan ka mag-birthday, Nika? November. Kailan po? October 22. Kahapon? Related happy birthday. Okay, insert na lang ulit tayo para ilagay po natin. Word art po ulit tayo. Nakakasunod po. Okay, so ilalagay natin. Kailan nga birthday niya? October. Insert word art.
ay nakagawa ng isang simpleng birthday invitation card. Tingin niyo po kayang gawin? Okay, so bago natin simulan, handa na ba kayo para sa ating pangkatang gawain? Bago natin simulan, magkaroon muna tayo ng inyong pamantayan. Okay, pag-ibasa na po, ano yung mga pamantayan natin para sa ating pangkatang gawain. Okay, yes na. Basahin at gawain ng pagkain ang kanina. Okay, basahin na gawain ng una yung tanong ko. Kilahok sa gawain ng pagkain. Makilahok sa gawain ng pangkat. Yes na. Yes. Gumawa ng tahimik. Kian, next. Okay, tapusin ang gawain sa dinagdang oras at ang panghuli ay Ipaskil ang inyong gawain sa pisara at ipaliwanag ng buong susay. paskil or papakita natin mamaya, popost natin yung inyong natapos na gawain. So bago tayo magsimula, tignan muna natin kung paano natin bibigyan ng grado or grade yung invitation na inyong gagawin. So meron tayong rubrics na susundin para sa isang birthday invitation card. Okay, kapag daw po lumampas kayo doon sa ating itinagdang pamantayan or nasunod nyo yung pamantayan natin, meron po kayong 5 points. Okay, so text at wika. Okay, so meron malakas na connection sa pagitan ng kulay. So ibig sabihin, hindi daw basta-basta pipili lang ng kulay. Dapat daw nakaayos or magkakakonect yung mga kulay na ating gagamitin. Ang panyaya ay nagpapakita ng masigasig, maingat sa trabaho at mga detalye nito. Okay, mahusay na paggawa. So 5 points po yun. Ano? Then, kapag nakatugon naman sa pamantayan, bagamat eto siguro yung mga nakagawa ng maayos, pero hindi lang siya masyadong magkakadugtong yung mga detalye, meron tayong 3 puntos. Then, yung mababa sa pamantayan, hindi tugma. Okay, hindi tugma mga teksto. Ang mga kulay ay hindi rin nagkakaroon ng kahulugan. Okay, ang paanyaya daw ay nagpapakita ng parang minadali lang. Then, katamtaman lamang ang pagkamalikhain sa disenyo, meron yung isang punto. So, or kapag nakuha nyo yung 4, meron kayo kagad 20 points. Pag nakuha nyo yung iba 5 points. No? Okay. Tanda na po tayo. Okay, so bago pumunta sa ating mga grupo, ito po yung ilalagay ninyo sa ating invitation. Yan po yung mga datos na dapat natin makikita sa inyong invitation card. So, ito po yun, ano? So, pare-parehas po kayo, 4 na pangkat, pare-parehas na ang laman yan, ayan po. So, magkakatalo po tayo kung paano nyo siya gagamitin, yung kulay, yung font styles, size, at saka yung gagamitin nyo na inyong mga border. Okay, handa na po? Okay. Pumunta na tayo sa ating mga pangkat. 1, 2, 3, and 4. Pakiingatan po ang ating mga dapat na. Yan. Ingatan po. Okay, meron po kayong 10 minuto para tapusin ang inyong mga gawain. Nasaan pa ba? O bakit? Dali na po po. Anak, sa likod kayo. Na? Anak, sa likod kayo. Insert. Ayun na sa tabi. Pilit. Saka nyo na balbaluin na.
Good, good. Yung mayaman ako. Yan. Tapos uy, ako naman. Uy, gaps lang. Uy, ako naman. Gaps lang. Uy, gaps lang. Uy, ako naman. Yes, please. Sa pinakababa. Yan, ibaba mo yung nasa sarili. Ibaba mo. Pwede mo yan ibaba. Dalawang kamay gamitin. Babae, anak ni Bon PDP. Purple na naman yung One, two, three. One, two, three. Roll for done. Kunin nyo na yung laptop. Kalamba. One, two, three. Home to done. Pati lang yun na yung laptop nila. Oh. One, two, three. One, two, three. Grouping done. Si John, nasa celebrate ba? Si John. Ano mo? Dali na, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Group 1. Done. Dali ko ulit. Handa na? Okay na po? Okay, so tinignan nga natin ang inyong natapos na gawain. Sino ang unang pupunta sa harap? At ipapakita niya ang kanilang ginawa sa bangka. Okay, group 4, maaari pupunta sa harap. Okay, tingnan nga natin ang kanilang natapos na gawain. Ito naman ang natapos na gawain.
Maganda ba ang kanilang gawa? Opo! Titignan natin yung kanilang mga ginamit na font style daw. Yung font style, yung kanilang ginamit na font size ay tamang-tama lang. Okay, bigyan nga natin class ng 5 palakpak. 1, 2, 3, Okay, very good. Ito na. Okay, para naman sa ikatlong pangkat. hindi ko. Okay, tumingin na class. Tignan po natin. Okay, ito naman daw po ang natapos na, anong pangkat kayo na? 3. Pangkat? Tatlong pangkat. Okay, bigyan din natin ng 5 palakpak. Thank you na. Group. Okay, para naman. Okay, ito naman daw po ang natapos na gawain ng ikalawang pangkat. Okay, 5 palakpak. Okay, very good. Thank you na. At ang panghuli naman ay ang gawa ng unang pangkat. Ito naman po ay ang gawa ng unang pangkat. Okay, 5 palakpak na po ulit. Thank you. Okay, may natutunan ba kayo sa ating aralin sa araw na ito? Oo, masaya bang gumawa gamit ang word processing tool? Tahanan, maaari nyo po ulit pag-aralan pa or discovery ninyo pa kung ano yung pwede nating gawin sa ating word processing tool. Okay. Para sa inyong pakuha nga po ng inyong notebook.